Okay, so discuss natin itong problem sa strength of material. Under actual normal strain ulit, so problem 2 na to. When force P is applied to rigid arm ABC, point B displaces vertically downward through a distance of 0.2 mm. Determine the normal strain developed in wire CD. Okay? So ito, madali lang siya, no? Kasi similar triangle na lang naman. No? Kasi binigay na yung vertical displacement nung nung point B. Okay? So paano yan? Dito lang natin siya ipa-plot. Okay, dito yung A, dito yung C natin, dito yung B. Okay? Ang sabi, nag-displace to yung sa B ng 0.2 mm. Okay? So ayan, makaka-form tayo ng similar triangle, di ba? Tapos ito yung sabihin na lang natin YC, yung vertical displacement naman ng C. Or sabihin na lang natin, instead na YC, yung deformation na lang ng C. Okay? So now, ito similar triangle lang. Ilan ba yung distance nito? 400 mm, di ba? Ito, 200 mm. Yan. Similar triangle, we have 0.2 over 400 is equal to deformation ng C all over 400 plus 200. Okay, and nag-similar triangle lang tayo para makuha natin yung deformation sa C. Yan. So, input na lang yan. You have 0.2 over 400. Yan is equal to deformation sa C over 400 plus 200. Ayan, 0.3. Ayan, 0.3 mm, no? Okay? So now, ano ba yung tinatanong dito? Okay? Ang sabi, normal strain develop in, normal strain develop in wire CD. Okay? So, ang normal strain, di ba? Sa CD equal sa deformation nung C over length nung CD. Tama? Nakuha natin yung deformation doon sa C, di ba? So, plug in na lang natin. Therefore, ang ating normal strain ay yung deformation 0.3 mm over ilan ba yung length ng CD? Base sa figure natin ay ilan yan? 300, di ba? 100 mm. Ayan. Okay, 300 mm. Okay. So now, input lang. Okay, 0.3, divide lang natin ng 300. Okay. 1 times 10 raised to negative 3 or 0.001. Okay. Strain sa CD, that is 0.001 mm per mm. Ito na yung ating final answer. Okay, so ganun lang yung pagkuha ng normal strain, no? Kunin mo lang yung deformation, then divide nung length. Okay, so yun lang, no? So tuloy pa natin discussion natin sa susunod.